Mr. Sun! Grabe guys, ang ganda ng weather today. Kailangan nating lumabas talaga. Super sunny. Naku, kaya kapag ganito na sunny, kailangan nating anuhan yan. Kailangan nating pagsamantalahin. Which one? Yeah. Which one? Yes. And then I mustn't hear them. Yes. Punta tayo ng supermarket. Mommy, like, Anong connect ng maaraw at supermarket? Hindi, may kukunin lang tayo doon. Ay, ganda. Itong mga panahon na to, nag-i-start na talaga umaraw-araw. Ito na yung season na magandang tumira dito sa Netherlands. Yung spring, summer. Yan, yung maliwanag, yung kalawakan. Kalangitan. Basta ganyan. Ito na yung moment na maganda tumira dito. Marami na mga nagbabike for sure. At ako nakapagsampay na rin kanina bago kami umalis. Ito yung kukunin natin guys. Yung mga yan. Isa lang kasi may napuno na si Zoe na card. Patingin nga po ng napuno na card mo anak. Ayan. Pag napuno mo yan, pwede kang kumuha ng may makukuha kang free na isa na ganito. Ayan, mga flush toys. Let's go, anak. Let's go there. Let's go get one. Which one do you like? Ano ang gusto mo dyan? Ano yan ba? Patingin. the flare mouse. Ano ba yung flare mouse sa English, nak? What is that in English? Pag-isipan. Pag-isipan muna natin. Ano ba sa English yan? Bat yata, nak. Bat? Parang bat. Or paniki. Paniki sa Tagalog. Sabi mo daw, paniki. 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 Oh, let's go. Let's go get it. Nandito na si Daddy. At ang Ken. Kuha tayo ng ano. Wow. Ang bilis na nakaupo na agad ang binata. Hi, Ken. Asan na shoes? Zoe. Shoes. Ay. Ay. Ayan siya. Ito yung kukunin namin. Tara, let's go. Ito. Opo, yan. Ito. Okay. Ito. Okay, let's go. Tingin tayo. At bibili tayo ng pancake mix. Wala na tayong pancake mix sa bahay. Ayun, nakpili ka doon. Ayan sila. Ayan. Maliit lang pala sila na. Yeah. Nakuha na niya ang gusto niya. Kuha tayo ng pancake mix lang and then alis na tayo. Ganon tayo kabilis dito. Mabilisan lang. Wala doon. Mabilis lang para menos gastos tayo. Wala nang tingin-tingin pa. Isa lang. Hindi isa kabila, da? Eto, ang pancake mix. Kuha tayo, Daddy. Kuha pala ako. Ako pala nandito. Parang tayo mali. Oo nga eh. Ay, ayan yung gustong ni Pay. Kasi may dinala akong ganito sa Pinas nung umuwi. Sabi niya, pagdala ko uwi ulit. Pagdala ko daw siya ng tae ng kambing. Akala ko ba kung anong pinagsasabi niyang tae ng kambing? Ito pala. Nakita ko na ulit. Oh, let's go. Okay na yan, pancake. Lipat na tayo ng groceryhan. Kinuha lang talaga namin yung doon. Kinuha na si Kenneth. Ano tawag dyan? Kinuha lang talaga namin yung stuffed toy ni Zoe doon. Dala kong paper bag. Pero dito talaga kami mag-grocery. Ayan, dyan. Kasi meron kaming kukunin dito na mga products na 70% off. Mamaya pakita ko sa inyo. Nakatipid tayo ng grocery for today. Meron kasi silang parang program. Hindi naman program. Saglit lang. Wait lang guys.
Meron kasi silang website na pwedeng 70% ang mga products. Alo! Yung aso, iniwan sa car. Oh, kawawa naman. Oh, kawawa naman ang bim-bim. Let's go! Oo, sige anak. Oo, sige. Diyan tayo. Hala, nagba-vlog sila. Wow! Ay, wait lang, daddy. May mga tulips na. Hala. Malapit na ang ano. Actually, tulip season na. Oh, yung ganda. Wow. Ang gaganda. Ang ganda ng purple, oh. Nice. Meron ding assorted. Isang ganito, 10 euros. Super pretty naman yung mga yan. Gaganda. Ganda din ito, oh. Oh, spring na talaga, guys. Malapit na. Spring na. Malapit na, malapit na. Let's go, guys. Let's go inside. Nakakuha na ng basket ang Zoe. Let's go inside. Ayaw niyang magano? Oh, hold it, darling. Lakad daw. Okay. Yes, come on. You're gonna bring that? Dito muna tayo sa fresh produce. Meron sila mga libreng ano dito, fruits. Ayan, oh. Gratis, ibig sabihin libre sa mga bata. Pag ano, habang nag-grocery, makasnack sila. Ano na yun? Oh, this one, Ken. Put it there on Ate's basket. One more. One more. Oh, let's go. Malamang dito muna. Nakakuha na ako ng milk. Iwan ko na muna sila. Ipagpatuloy kang groceryhan kasi naglalaro na sila dito sa gilid. Bye. Bye, guys. Bye! Bye, guys. Kaya mo na yun, Dad, ha? Saglit lang. Meron akong listahan, eh. Ang liit ng aking lalagyanan. O, sige. Nasa bahay na tayo. Lagay ko dito yung mga pinamili natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kapag weekend talaga, usually kapag weekend, ganyan. Minsan, starting Friday. Minsan, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, ganyan. Nag-order ako ng ganito. Pero depende kasi, pag minsan kasi madami pa ang ulam sa bahay. So, hindi ako bumibili ng ganyan. Binili ko to for 5 euros lang online. Tapos, ito yung laman niya. Ang pangalan ay, ayan, Too Good To Go. Mga mga products na mag-expire na bukas. Ganyan sila. Kaya super mura nila. Hindi ka pwedeng mamili. Kung ano lang yung bibigay nila, yun yung matatanggap mo. Usually, merong gulay, may prutas, may meat, may tinapay, ganyan. Minsan may mga cakes, ganon. So, dapat hindi ka, paano ko ba sasabihin? Maarte, maselan. Hi! Hi, Ken! Nasa labas pa sila dito sa gilid. Sa likod, rather. Tapos, ginagawa ko to usually 1 to 2 times a week. Minsan 3. Para makatipid ako sa sa budget namin. Malaking tulong as in. Kung gusto ninyo, pwede nyo i-download yan, yung app na yan, Too Good To Go. Tapos, halos lahat, yung mga nandito sa Netherlands pala, halos lahat na mga malapit na supermarket sa inyo, tsaka mga bakery, meron sila dyan sa app na yan. So, ito yung mga binigay nila sa atin for today. Nakakalimutan ko lagi ito pa kita sa inyo. Ngayon ko pala nga ito na-share sa inyo. Meron silang fruits. Ayan, Too Good To Go na fruits. Ito, tingnan natin kung magkano ang natipid natin, ha? Ito, 2 euros 50 ito. Tapos, itong cheese. Tapos, ayan, cheese ay 4 euros 67. So, yun pa lang, 6 euros. Ito pa lang dalawang ito, 7 euro na kung bibilhin ng
Normally, imagine, 7 euros na. Itong dalawa lang, ha? Pero, dahil dito ako nag-order sa Too Good To Go, 5 euros lang ito lahat. 5 euros. Grabe, ang dami natipid. Meron din siyang chicken tenders. Chicken tenders ay 4 euros 50. Kunin ko nga yung ano ko. Calculator. Gusto ko makita magkano yung natipid ko for today. Siyempre, hindi naman namin lahat ito kakainin today. Yung iba dito hanggang 2 to 3 days pang expiration. So, makatipid ka talaga. Basta masipag ka lang magtingin-tingin para sa madiscarding nanay. Diba? 4.67 plus 2 euros. 2 euros 50 plus 4 euros 50 plus tatlo pa lang yun, ha? Okay, pang apat ay itong mushroom. Gamitin ko na ito mamaya. Idagdag ko to sa meron kasi akong sabi ko sa inyo yung gulay, lumpiang gulay na ginawa ko. Yun ay magkano ito? Walang nakalagay. Walang nakalagay na presyo, guys. Di natin alam yan. Sushi! Sushi na 8 euros. 8 euros 99. Kaming yan. 8 euros 99. Tapos, dalawang milk. Half full. Hindi man ito yung milk ng mga bata. Half full. Pero pwede naman sa amin dalawa ni Daddy Teban. Dalawang half full milk. Pwede ko yung gamitin panggawa ng pancake nila bukas. Ayun na. So, dalawang milk. Sabihin na natin 2 euros yun. So, total ay 22 euros 66. Pero ang binayaran ko ay 5 euros lang. Imagine, guys. Dapat matipid talaga tayo ngayon. So, ayan siya. Kung gusto nyo siyang i-download yung app nila, Too Good To Go. Ayan. So, any part of Netherlands naman yan. Basta hindi lang kayo maarte, maselan, yung ganyan. Kasi hindi pa naman yung mga expired, no? Pwede pa talaga yan mga kainin talaga. Puntahan natin ang mag-ama. Nandito sa labas. Uy, pabaligtad siya mag-slide, Daddy. Zoe? Pabaligtad mag-slide. Uy, maano? Nakita niya atin niya. Ate, wag pabaligtad mag-slide. Hala, hindi na naarawan itong nilabhan ko kasi kaninang umaga. Grabe ang araw. Hello! Guys, What? Shoes. Yes. Yes. You're playing outside? Yeah. Okay, bye. 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 Ayan, oh. Ano lang yan, mga kobre kama, tuwalya-tuwalya, ang mga nilabhan ko for today's video. Hala, pabaligtad na naman siya, Dad. Nee. Hala ka. Daarom ik zeg tegen je, niet dat doen. Gewoon normaal doen. Kijk, gewoon normaal. Kunin muna natin ang ating mga labada, guys. Ayan, o sana. Hindi naman yan matutuyo kasi medyo malamig-lamig pa. Mga ano na yan, mga pinaarawan ko lang ba? Kasi mas maganda maarawan yung mga ganyan, yung mga cover-cover sa bed. Ha? Hi, kiss mo si Mami. Ay, kasarap ng baby ko, guys. Sarap-sarap ng baby natin na yan. O, hindi talaga sila tuyo. Look, dan moet nog meer lucht uit. Ano pa, kailangan pang isampay. Talaga tong paarawan kasi. Pag hindi ito naarawan, Zoe? Ja. Ik Mama, moet eerst even de Mako. water wegdoen. En dat gaat er mogen daar even ano lang siya, o sa Kapampangan, malimad-mad. Malimad-mad. Ano ba yun sa Tagalog? Are you okay? Ja, de mog gaat daar doen. Sige, anak. Oo. Dito. Naamig sa mga bata sa daddy nila. Kasi tumambak ang tubig doon banda, oh. Konti lang naman, di naman ganun karami. Yung ano ba? Oo, yung nung nag-snow, tapos naipon doon sa taas. Hi! Tapos ayun, nag-ano siya, nagtubig. Yan, oh, doon sa taas ng sand nila yan eh, yung merong sand at bubong.
pumasok na rin ang mga bata. At ako'y makakapag-ano na ng lumpia. Ano lang ito, lumpiang gulay. Naku, na-miss ko tuloy ang lumpia sa atin. Yung lumpiang gulay na kinain namin ni Daddy Teban. Naku, super yummy nung nakakamiss lang. Baligtad ko nga. Hindi ko makuha yun. Baka maputol lang siya, sayang. Ganito lang yung ginawa ko, oh. Konting carrots, toge, ano pa ba? Celery. Nilagyan ko din pala ito ng cauliflower. Maliit lang kasi maliit lang din itong wrapper ko. Tsaka iperito ko lang to kay ang daddy. Nag-request na naman. Mukhang naglilihi. Gusto daw ng lumpia. Sana hindi siya matunaw kasi most of the time pag gumagawa ko ng ganito, natutunaw ang wrapper. Ayan, hindi naman siya natunaw. Ang ating lumpiang gulay. Ginisa lang naman ang mga gulay. Kahit anong gusto mong gulay, pwede. Ang masarap lang dito yung sausawan, yung suka, na may sibuyas, na may bawang. Kasarap guys, pag napirito na. Manyaman. Habang nagbabalot ako dito, ikukwento ko sa inyo kung bakit si Mama B nakaban na pumunta dito sa Netherlands. Nakaban, hindi naman siya nakaban, no? Hindi siya makakapunta dito sa Netherlands sa ngayon. Hindi siya pwedeng pumunta ngayon dito. Kasi may problema sa mga papeles ni Mama B. May nag-comment po sa inyo kasi last time na bakit hindi daw papuntahin dito si Mama B. Mag-tour man lang. Kasi nga po meron siyang problem sa papers niya. Hindi pa nga siya nakakakuha ng passport niya. Ang problema niya ay yung sa marriage contract nila ni Tatang. Ganito kasi yun, guys. Ikukwento ko sa inyo, no? Kahit tumatagal tayo. Si Mama B kasi, nung kinasal siya, hindi niya alam na wedding day pala niya. And then, or sa ibang araw ko na lang ikwento sa inyo. O sa ibang araw ko na lang kasi mahaba-haba, baka hindi na natin maano itong vlog na ito. Next time ko na lang kwento yung buong storya, buong love story ni Mama B tsaka ni Tata. Basta for now, hindi siya makapunta dito kasi hindi siya makakuha ng passport niya. Kasi yung birthday niya dun sa marriage certificate nila ni Tatang, iba sa birthday niya sa birth certificate niya mismo. Nung una, pumunta sila ng lawyer. Gumawa yung lawyer ng certification, parang ganon, na sinecertify na yung birthday niya dun sa marriage contract nila ni Tatang mali at yung susundan yung birth certificate niya mismo. Yung katunayan na si Mama B, nagkamali lang sila doon sa marriage contract. Naku, napakahabang storya guys. At maaantig talaga ang puso ninyo sa love story ni Tatang at saka ni Mama B. Pero next time ko na yung kukwento kasi nga mahaba-haba ang gugugulin natin doon. So, ayun nga, dito muna tayo sa kung bakit hindi siya makakuha ng passport. So, binigyan siya ng attorney ng gano'n, ng letter. Tapos pumunta sila ng DFA dyan sa may Robinson, Pampanga. Tapos, ang sabi doon sa DFA, hindi daw pwede kasi nga hindi na daw sila tumatanggap ng gano'n na yung galing sa attorney, yung ganyan na kasulatan, yung sa birth certificate, hindi na daw. So, ang gagawin daw ni Mama B, mag-hearing daw kung bakit iba yung birthday niya sa marriage contract at saka yung birth certificate niya talaga. So, ang main reason kung bakit iba ang birthday ni Mama B sa kanilang marriage certificate ni Tatang ay kasi kinasal siya na 17 years old pa lang siya. So, ang ginawa nung nagpakasal kay Mama B, which is yung tita niya, kinasal nga si Mama B, hindi alam ng buong mga kamag-anak niya. At si Mama B mismo, hindi niya alam na ikakasal pala siya. Yung day na yon, imagine. Abangan nyo yan. Abangan nyo yung love story ni Mama B at saka ni Tatang. Kaabang-abang. Yun nga,
Mismong si Mama B, hindi niya alam na ikakasal siya sa day na yon. Lahat ng kamag-anak niya, lahat ng sa side niya, yung mama niya, yung mga kapatid niya, hindi alam na ikakasal siya. Kasi parang tinakas lang siya, pinikot in a way. Kinuha siya ng tita niya kung saan siya nagtatrabaho, tapos yun nga pinakasal. At dahil wala pa siyang 18 years old, 17 pa lang si Mama B that time, pinalitan yung sa marriage contract. Yung birthday niya sa marriage contract para magmukhang 18 years old siya. Imagine. Si Mama B ay galing sa sa baryo talaga, sa Guagua, yan siya nakatira dati. So, next time ko na kukwento kung paano nangyari yun na si Mama B kakasal pala. Hindi niya alam. As in. Nakaka-intriga, no? Next time na vlog na lang yan. Pwedeng sa susunod, pwedeng yung vlog bukas, yung sa susunod na araw. Depende pa sa mood ko. Pilitin nyo muna ako na kwento. Ikakwento ko yan sa inyo. Ayun nga, so iba ang niya. So kailangan niya ngayon na mag-hearing. Kasi lahat ng witness noong kinasal sila, yung tita niya na tinakas siya at pinakasal kay tatang, at lahat ng ninong at ninang nila, lahat ng witness nga doon nung kasal nila na iyon, wala na, patay na silang lahat. So, paano papatunayan ni Mama B na dinaya lang yung birthday niya noon kaya siya kinasal? Paano ang gagawin niya? Kung meron po kayong alam na procedure na ganyan, para makakuha naman po ng passport si Oma B, please comment down below nga po. Kasi ganyan ang problema ni Mama B ngayon. Yan talaga, walang siyang passport. Never siyang nakakuha ng passport niya. Kasi nga, yan ang problema niya. Kahit nung dalaga pa siya, kasi nga naman, hindi naman required ang passport at saka hindi naman talaga umalis ng bansa si Mama B. So, ngayon pa lang na 50 years old siya nung kumukuha siya ng passport. Hindi nga siya mapayagan, hindi siya makakuha ng passport. Si Mama B ay magpi-55 na ngayong year. Bata ni Mama B, no? Sana all, bata pa. Ano lang yung gap namin ni Mama B, 20 years lang. Kasi mag-55 siya ngayong year. Tapos ako 36 ay 19 years pala. 19 years lang pala ang gap namin. Tama ba? Oo, tama. 19 years lang ang gap namin dalawa. So, ayan. Yan ang dahilan kasi wala pa siyang passport, hindi siya makakuha. May problema siya sa marriage certificate niya. Guys, kung meron naman kayong alam paano ang gagawin ni Mama B, kasi pumunta na siyang lawyer Inano na nila yan na papalitan nga. Ang sabi doon sa kanya, yun lang yung solusyon, yung mag-hearing, yung ganung patunayan. So, kung meron pa pong mas easier way, please comment down below para makakuha na po ng passport ang Oma B. At if ever makapasyal man siya dito sa Netherlands, kasi gusto ko din siya makapasyal dito kahit papano, 'di ba? Kasama si Tatang. Si Tatang walang problema yan kasi OFW naman si Tatang dati. Updated ang passport niya. So ayan, please do comment down below po ano pa ang pwedeng gawin ni Mama B. Yung kasal nilang una ni Tatang, yun nga na hindi alam ni Mama B. Sa yun, parang West or sa born again na kasal, parang ganyan. Hindi ako sure dyan. Pero itatanong ko muna kay Mama B para sure ang kwento natin sa susunod na vlog. Para kompletong-kompleto, walang labis, walang kulang ang i-share ko sa inyo. Kung ang solusyon ay kakasal sila ulit, kinasal na ulit sila Oma B. At si Tatang, kinasal sila sa simbahan nung mga, parang 10 years old yata ako, or 11, ganyan, kinasal sila ulit. Yung sinundan din na birthday niya, yung birthday niya dun sa unang, marriage certificate nila. So, ganun din ang nakalagay doon sa kasal nila sa pare, yung marriage certificate nila sa pare. Bali, dalawa ang marriage certificate nila, pero pareho lang din ang birthday ni Oma B. Yan ang problema niya ngayon talaga. Naku, kaya hirap na hirap. Uy, nakarami na pala ako. Kumakatak-katak ako, nakadami na pala ako. Masarap ito, guys. Super. Pinakasarap ko talaga para hindi na maghanap pa ng
ibang lumpiang gulay si Daddy. Anyway, ayan, please wag pong kalimutan ng comment ninyo tungkol sa issue na yan ni Oma B. Kung meron po kayong alam, please, para po meron din kaming, kumbaga, guide kung ano yung next na gagawin. Yes. At dito ko na po i-end ang ating vlog para hindi po siya masyadong mahaba. Baka magsawa na naman po kayo, no, sa panonood sa ating mga vlog. Zoe, Ken, do you wanna say goodbye to our vlog? Do you wanna say bye? Yeah? Oh, okay. Gusto daw nila magbabay. Bye. Ayoko naman silang pilitin, no? Tinatanong ko talaga sila. Tsaka kapag magba-vlog ako, tinatanong ko yan si Zoe. Si Kenneth, wala pa naman siyang choice. Bye, guys! See you all next time. Thank you for watching. Si Kenneth din. Sige po, pwede mo pong help si Ma'am. Bye, guys! Bye! Guys, bye! Bye! Bye, guys! Bye! Pinagsasama niya talaga yung bye tsaka guys. Bye! Guys! Bye talaga siya. Dudu! Flying kiss mo daw sila? Mwah! Hindi? Okay. Mwah! Bye-bye, ate!